Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sa pangalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo, naglabas ng statement si Sara Duterte. Hindi kasi umobra yung statement ni Saldico, kaya i-reinforce niya ngayon. Hindi umobra yung video ni Saldico, mga kababayan, na malinaw na panggatong sana sa INC rally. Na ang intensyon, mga kababayan, pabagsakin ang ating gobyerno, ang ating Pangulong Bongbong Marcos para to make over si Sara. Kaya lang, sa second day po, 180,000 na lang po yung natira sa Quirino Grandstand at malamang hindi na po madagdagan. Kahapon, umabot sa 630,000, 650,000 sa estimate ng Manila Police District. Siguro pagod na rin yung mga members ng Iglesia ni Cristo at saka yung iba nangabasa sa pag-ulan. Kaya nagsipag-uwian na. Wala pang madumihan dun sa punong-puno yung CR sa Quirino Grandstand. Puno na daw ng dumi. So namamaho na. Ngayon, naglabas ng mensahe si Sara Duterte, the designated survivor. Pakinggan natin yung kanyang mensahe, mga kababayan, kung Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Shukran. Malinaw po na designed to reinforce this statement ni Saldico. Pero malamang hindi po kagati ng publiko kasi ang kwento niya po baseless. Ang rally ng INC po na accountability, transparency, accountability, justice, dapat po naka-address mismo sa kanya. Di ba? Sabi nga natin, anong transparency, accountability, justice na sinasabi po ng INC? Kung totoo sila sa transparency, accountability, justice, sinuport sana nila yung impeachment trial laban kay Sara. Pero ang sinusupport nilang politika po, allergic sa transparency, accountability, justice. Sabi po nga ni Jose Castro, si Saldico niya ginagamit lang, may gumagamit kasi nagipit. Ito, pakinggan natin yung interview ng DCMM, mga kababayan kay Jose Castro. And nakita naman po natin ang pahayag at reaksyon po ng Malacanang dito sa mga sinabi ni dating Congressman Saldico. First, siguro Yusek, I'd like to know, ano po ang susunod na gagawin ng palasyo dito? Meron po bang plano ang Pangulo dahil po pinangalanan siya ng dating kongresista dito po sa issue ng korupsyon sa flood control projects? Well, ang gagawin, sampahan lang dapat na sampahan ang kaso. Pero para
i-single out siya dahil nagsalita siya laban sa Pangulo. Hindi naman ganun ang Pangulo eh. Kung ano yung sinasabi ng batas, doon lang siya. At umaga hindi siya vengatibo. Hindi siya, ikaw, kasi nagsalita ka laban sa akin, ito gagawin sa'yo. Hindi ganun kasi yung Pangulo eh. Siguro ibahin natin siya. Ibahin natin ang Pangulong Marcos Jr. sa mga nakaraang administrasyon. Nagsalita siya nito para iwasan ang anumang mga akusasyon laban sa kanya at ituro niya sa iba. And yung timing din siguro, Yusek, kasi for the past weeks, kabi-kabila po ang mga protesta kontra korupsyon. Sa tingin po ba ninyo ay, kumbaga, ginamit din na strategy ito ng dating kongresista para mag-spark palalo ng public outrage yung kanya mga posible pong sasabihin sa kanya mga pahayag? Sa personal ko to personal ko nakikita, ginamit siya. Dahil vulnerable siya ngayon na dahil sa sitwasyon niya, mas madali siyang may influence na dito ka na sumama sa amin. Pag ito natanggal sa pwesto ang Pangulo, okay ka na. Sino, hindi Yusek? ka na namin ipoprosecute. Malamang ganon. Ganon yung tingin ko. Apo. May ipinangako sa kanya. Tingin ko to. Hindi ko masasabing katotohanan. This is not a fact. This is just my opinion. Diba? Pwede, mas madali siya ma-influence para matanggal ang Pangulo sa pwesto. At sino po Diba? ba, Yusek, ang maaaring nag-iimpluwensya ngayon kay dating Congressman Zaldico? Sino ba ang mga nagnanais mawala ang Pangulo? Sino ba ang Alam nagsasabing na. mag-resign ang Pangulo? Diba? Sino ba ngayon ang nagsisimigaw na dapat mawala ang Pangulo dahil sa korupsyon na to? Well, in fact, sabi nga, nadinig natin, ang iba dyan, na yung height ng TVRI, nagsimula kay dating Pangulong Duterte. So, kapag tinanggal mo ang Pangulo ngayon, pag tinanggal mo ang Pangulo ngayon, sino bang papalit? Ang papalit anak na magnanakaw. Okay, bakit? Malinaw po. Mismo si dating Pangulong Duterte ang nagsabing siya corrupt. Nagnakaw siya ng pera ng bayan at naubos na. Hindi niya Malinaw ang makakailan. motibo. So, ito'y kinu-quote ko dahil mismo si dating Pangulong Duterte ang nag-admit na nagnakaw siya sa kaban ng bayan. Ganon din mga kababayan ang duda ni Attorney Howard Calleja, ang convenor ng isang bayan na isang fellow Bicolano. Personal kong kakilala si Howard Calleja. Ito po, sa interview uli ng DCMM Teleradyo ni Alvin El Chico. Pakinggan natin mga kababayan. Pagkakaiba yung mga sinasabi ni Zaldico sa mga nakikita mo sa mga TikTok o sa mga online. Kasi yan kumbaga, as of now, all allegations, madaling magturo, madaling magbintang. Pero alam mo, di ba, para naman magkaroon yan, sabi ko nga, Chismis lang anya. Nag-interview na sa akin, para naman magkaroon na. Ulitin natin kasi naputol may may kumatok po, nanghingi ng tulong. Ulitin natin yung interview ni Alvin El Chico kay Howard Calleja, Attorney Howard Calleja. Alam mo, Alvin, walang pagkakaiba yung mga sinasabi ni Zaldico sa mga nakikita mo sa mga TikTok o sa mga online. Chismis Kasi lang, anya. Kumbaga, as of now, all allegations, madaling magturo, madaling magbintang. Pero alam mo, di ba, para naman magkaroon yan, sabi ko nga dati, sa lahat ng mga nag-interview na sa akin, para naman magkaroon ng legal substance, ng legal basis, ng may katotohanan, dapat ito siya ay bumalik, umuwi sa Pilipinas, at panumpaan ang Correct. kanyang mga sinasabi at sabihin sa proper forum, sa court of law. For now, lahat ito kumbaga, marites ang nangyayari. Sana gawin natin. Pinapaniwalaan po nila, marites. Pero anong basa nyo, Attorney Howard? Bakit napunta dito sa ganito? All the while, ang akala ng lahat, Marites lang, walang weight. Zaldico na yan, magkakaalyado yan. Ang speaker, ang umuo dyan, nung yan ay naupo bilang head ng appropriations din, di ba? Anong nangyari? Anong basa nyo? Siguro malinaw naman yung sabi ni Presidente na mahiya naman kayo at sabi niya wala siyang sasantuhin. Yun ang sabi niya, di ba? Everybody Nagipit po. investigated. Sabi nga Naipit si Saldi. Hindi siya magpa-investigate sa sarili niya. So, nakita ko siguro
klaro naman yung mga ibang statement ng iba ng lumabas sa Senado na lahat sila parang ang unifying statement nila, if I'm not mistaken, kahit ikaw, Alvin, narinig mo na karamihan, lahat sila ang tinuturo Saldico at yung kanyang construction company na mga hinahawakan o dating hinahawakan kung tayo maniniwala na hindi niya talaga na wala na siyang beneficial ownership sa mga yan. So tinuturo na kasangkot, kasabwat, kasama at baka Na corner po kasi. Namumuno sa itong mga nangyayari ngayon sa infrastructure corruption. So talagang siguro, alam mo, minsan pagka naiipit sa patalim kumakapit, so siguro kung saan-saan na siya tumitingin na saan siya masasalba. Baka ito yung kanyang paraan o nakita na paraan para masalba Parehas siya. yung statement ni sabihin, Yossi Castro. yung kanyang testimonya ba ay pwedeng gamitin naman ng mga kalaban sa politika nung administrasyon? Kasi Ginagamit sa naghahalo-halo politika na po. No? May na-intertwine Nagbabakasakali yung issue siya ng politics na at maabsuelto saka yung issue ng corruption. pag Na si Sara ang umupo. Opo, talagang klaro naman Trinomisahan na may siguro po. politika. Ngayon, hindi effective yung naging expose sa video na sana ang expectation nila, bombshell, naging wato silang po. Kaya itong statement ni Sara Duterte ngayon, pang-reinforce ito, ang kanyang mga statement po, parehas, base sa haka-haka. Wala pong walang laman. Nagbabakasakali na may maniwala mga kababayan sa kanya. Sa second day ng rally ng INC, yung motibo ng INC po, nabuking na, kaya kumambyo. Nagsalita si Brother Edwin Sabala, spokesperson, wala man na niya kaming motibo na pabagsakin ang gobyerno. Tapos, yung mga Duterte supporters po, maisog, group, hindi pinayagan ng Iglesia ni Kristong makisali doon. Pinalayas po para hindi malata. Kaya yung takbo ng mga maisog, doon sa, doon na lang sa EDSA Shrine, nagsisigaw sila. Pero may mga INC members pa rin doon na nagsisigaw na Marcos resign. You see? Mga kababayan. O ngayon, sa second day, itratry pa rin nila, mga kababayan, pero andang-anda ang ating gobyerno at walang support kasi sa mga civil society, sa armed forces, sa Roman Catholic Church, at siyempre, yung importanteng ally natin sa Amerika. Kailangan man isupport ng Amerika yung gusto nilang mangyari, na si Sara ang iluklok, na pro-China. Siyempre, hindi papayag yung Amerika. Di ba po? Kaya malabo, sigurado, mga kababayan, pag November 19, si PBBM pa rin yung Pangulo. Tama po, mga kababayan? Ayan lang yung ating short video. Atid sa inyo nitong napakagandang product natin. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nito, mag-message na lang kayo sa akin. Wag pong pauto po, mga kababayan ha. Lagi nating tatandaan, sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.